Inubos ba naman yung pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos? Tingnan nyo, nagliyam. Sunog itong mga smugglers ng bayan. So sabi dito guys sa balita, 4 na bodega sa rice smuggling, hoarding, pinangalanan na po ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, ano Chis, okay ka na ba? Kasi itong si Chis Escudero, hindi kasi siya mapalagay eh. Kasi diba sabi niya dati, kaso ng mga rice smugglers, hoarders inareglo. Yan kasi yung pananaw ni Chis. Kaya namigay na lang ho ng bigas si Pangulong Bongbong Marcos dahil mayroon na daw sabuatan na nangyari between the government and the smugglers. Kaya hinayaan na lamang daw ho ng mga smugglers na ipamigay na lamang daw ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bigas para ho hindi na sila isali sa listahan. Yan yung pananaw ni Chis. Ngayon, grabe ka naman, Chis. Ngayon, ano yung masasabi mo dito? Ox ka na ba? Natunawan ka na ba, Chis? Mukhang sa tingin ko, mga kami na mahal, hindi pa ata natutunawan si Chis. Meron pa yung sasabihing iba, pero napahiya naman siya. Yan yung mahalaga. Diba? Ang daming kuda. Kung tumulong ka na lang. Anyway, bago ko ibigay ang full details, click nyo muna yung subscribe, hit the notification bell guys, like and share na rin ho. At sa Facebook, follow naman po mga minamahal, mga iniirog ko, mga Pilipinong may paninindigan. Mabuhay po kayo. Anyway, sabi dito, pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 4, buti hindi naging 5, 4 na bodega na kinasuhan ng Bureau of Customs dahil sa hinihinalang sangkot sa hoarding at smuggling ng bigas. Ta-da-da-da. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo talagang inuubos yung pasyensya ng ating Pangulo. Kahit mabait ho si Pangulong Bongbong Marcos, napupuno din yan. Iba magalit ho ang taong tahimik. Tingnan nyo si Pangulong PBBM, wala niyang yabang sa katawan. Walang angas. 'Di ba? Walang tinatagong, 'di ba, kayabangan sa kanyang budhi. Pero pag nagalit yan, kahit tahimik, malilintik. Ngayon, nalintikan na. Ito, sa patong-patong na kaso. Sabi dito, tinukoy ng Pangulo ang San Pedro Warehouse. Nako. Blue Sakura Agri-Grain Corporation. Kaloka. FS Ostia Rice Mill at Gold Rice Mill matapos na mamahagi ng smuggled na bigas doon sa Taguig City. So, habang nagpo-forum ho si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Taguig, bigla niyang nabanggit itong mga smuggler, itong mga rice hoarders na to, itong mga pangalan ng mga will-milled na taguan, mga warehouses na mga na-raid. Binanggit niya. Pero yung pagbanggit niya, yung walang angas sa katawan. Pero alam natin, nagalit na yan. So ngayon, ito yung kinakaharap nila. Yung mga taong to, hindi to kabilang sa bagong Pilipinas eh. Dapat talaga sa inyo nakukulong. Kaya nga, dapat maipasa na yung batas na yung kahit walang nalimutan ko yung pinapasa sa Senado na hindi nahihabol kasi nagkaroon ng break. Yung batas na kahit walang warrant of arrest, pwedeng mag-raid ang BOC, mga kapulisan ata, correct me if I'm wrong na lang, sa mga warehouses na kanilang mga natsyatsyempohan, diba? Kanilang natutunugan na mayroong mga hoard. So, anyway, ito, sinabi ni Marcos na ang mga nabanggit ay sinampahan ng patong-patong na kaso. Kabilang dito ang paglabag sa Customs Modernization and Traffic Act, Rice Tarification Law, at Anti-Agricultural Smuggling Act
of 2016 of Republic Act number 10845. Dahil dito sa eksenang ito, muling nagbabala, binalaan ng Pangulo ang mga individual at mga grupo na nagmamanipula ng supply at demand ng mga produktong agrikultural sa bansa. Partida, madaming problema ang kinaharap ang Pilipinas pero nagawa pa ni Pangulong Bongbong Marcos na, 'di ba, ilathala. 'Di ba, itong mga smuggler na 'to, biruin nyo, issue sa West Philippine Sea, food security, ano pa ba, education, health, ang daming problema ng bansa. Tapos dumagdag pa tong mga smugglers na to, napuno na ng todo si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yan yung nangyari, nagliyab, kaya yun, ubos yung lakas nitong mga smugglers na to. Ayaw niyong tumigil, sige, bibigyan ko kayo ng leksyon. Biruin nyo, binayaran na ho ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkakautang netong ating mga magsasaka na umabot ng 57 billion. Correct me if I'm wrong. Tapos, may farm to market na din. Tapos, ang mahal pa din ng bilhin. Tapos, tiningnan naman sa datos na wala naman hong nangyayaring kakulangan sa supply. Sakto naman yung supply, pero bakit ang mahal? Ay, kaloka na pagtanto. Ito, mga smugglers, negosyante, hoarders, mga nagkakartel. Nagsusosyo ba? Ngayon, nabisto kayo. Nabisto kayo. Human. Lagot. Diba? Sabi pa dito, git ni Marcos, tuloy-tuloy ang laban kontra smuggling at walang puwang sa kanyang administrasyon ang mga nagsasamantala at nanlalamang sa kapwa. Matatandaan na sinalakay ng mga tauhan ng BOC ang mga bodega ng bigas sa Bulacan, kasunod na rin ng pinaigting na kampanya kontra smuggling at hoarding. Yan yung sinasabi ko sa inyo na mag-ingat kayo kapag ang presidente tahimik, 'di ba? Hindi mabunganga kasi nasa loob lang yung kulo niyan eh. Kapag sumabog na yan, kakaiba. Kaya, goods ha, Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, babalikan natin ulit si Cheese. Natanawan ka na ba, Cheese? Okay na ba? Ox na ba, Cheese? Natanawan ka na? Hindi mo na pagbibintangan si Pangulong BBM. Okay ka na ba, Cheese? Kung okay ka na, abay. Mabuti naman. Kasi guys, babalikan natin ha. Sabi ni Cheese, may marites na nakarating sa impormasyon ni Senador Francis Cheese Escudero na inareglo daw ang kaso ng mga smugglers at hoarders. Kaya walang nakukulong sa kanila kahit na may malakas na batas laban sa large-scale agricultural smuggling. Ayan, pinagbintangan pa si PBBM na nakikipagsabwatan. Ayon kay Cheese, maaari daw pumayag ang mga smugglers na ipamahagi na lamang sa mahirap ang mga nakumpiskang bigas kaysa ituloy ng gobyerno ang kaso laban sa kanila. Confiscated nga eh. Itong si Cheese, double standard din to. Ewan ko, may nagsulsul ata dito kay Cheese, kaya ganyan ata yung nasabi niya. Pero anyway, 'di ba? Mukhang napahiya naman si Cheese. Goods yan. 'Di ba? It's under due process, guys. At saka nasa ano yan eh, nasa customs law yan eh. Na once na itong mga confiscated, 'di ba, na mga hoard na bigas, hindi ito pwede, guys, na magstay na lamang doon sa mga warehouses kung saan ito na hoard. Kailangan itong ipamahagi ng gobyerno. So, lalo na ho sa mga ahensyang nangangailangan. Just like what happened dito sa DSWD na binigay ho ni Pangulong Bongbong Marcos, at itong DSWD naman pinamigay sa purpose beneficiaries. Ano, goods ba? Mga minamahal. Update lamang ho yan sa inyo. So anyway, yan lamang ho. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video. So don't forget to click the subscribe, hit the notification bell, guys, like and share. At sa Facebook naman, paki-follow. Ingat mga kababayan. I love you all.